O aawit muna tayo. Okay. Oh, di ba? Ang do it. awit na ito ay aking nasulat ito doon sa Isabela. Ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin. Sa puso ko'y walang ibang iibigin. Sa buhay ko'y walang ibang mitiin. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Yan ba? Lahat ng may hininga, magpuri sa ngalan niya. Kung Looban nito. ng ating Diyos Ama, katawan ay iindak, kasabay ng paglundag, pumalakpak ng may galak sa presensya niya. Ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin. Sa puso ko'y walang ibang iibigin. Sa buhay ko'y walang ibang mitiin. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Amen. Lahat ng may hininga, lahat ng may hininga, magpuri sa ngalan niya. Kalooban ito ng ating Diyos Ama. Sa tawan ay imindak, Yes. kasabay ng paglundag, pumalakpak ng may galak sa presensya niya. Hallelujah! Hallelujah! Purihin siya. Hallelujah! Purihin siya. Hallelujah! Mga Ilocano, dayawin siya. Pumalakpak ng may galak sa presensya niya. Ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin. Sa puso ko'y walang ibang iibigin. Sa buhay ko'y walang ibang mitiin. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Ikaw lamang, Jesus, ang lahat sa akin. Ikaw lamang, Jesus, ang lahat sa akin. Amen. Praise God. Talaga naman, ang Diyos ay mabuti. Amen. Ikaw, Brother Sam, ano Yes. ang masasabi mo sa salitang journey mo kaisa ni Kristo? Para sa akin, Pastor Dong, the journey with Jesus ay talagang hindi sinasabing pag lumapit ka sa Panginoon, there is a smooth sailing ng buhay. Kasama dito, yung roughness, mararanasan mo yan. Ngunit, diyan sa pagtitiwalang yan, kumapit ako sa salita ng Panginoon. Na sinasabi niya sa 1 Corinthians 10:13, that God will not give you a problem that you cannot bear. So talaga namang ang pangako, pag may problema, may solusyon. Ayan. Hallelujah. Pastor Dong, marami akong mga nakakilala. Pag nagka-problema, sisi ang Panginoon. Hindi totoo ang Diyos. Sinisisi si Lord. Oo, kasi bakit ako? Ba't ako? Ba't ako? Oo, puro bat. Bakit? Bakit? Ba't ako? Ba't Oo. ako? Alam Bakit mo, hindi ang kapitbahay ko? ba't ako? Ba't ako? Ano ba sa Tagalog yung ba't ako? Paniki ako. Ano ba? Ba't ako? Ba't ako? Oo. Bakit mo ba talagang sinisisi sarili mong paniki ka? Tama. Ikaw naman, ba't ako? Ba't ako? Ano ba yan? Ba't ako? Sino ba nagsabi sa yung paniki ka? Kasi ang paniki, ano bang nature niyan? Sa gabi lumilipad.
Sa araw, Oo, sa araw ayaw nagtatago. tago. Sa Oo. dilim. Sa dilim lumilipad yon, lumalabas. Mm. Oo, ano ba yung dilim? O, di ba? Kaya madilim ang buhay mo kasi ang nilalakaran mo ay madilim. Mm. Oo, nakuha mo yung Oo. concept. O, di ba may problema na nga. Oo. Pinili mo pa yung dilim na buhay. Tama. O sino lang bang nag-aalok ng liwanag? Sabi ni Jesus, ako ang Yun. liwanag. Oo. Ang naniniwala sa akin, hindi lalakad sa kadiliman. Mm. Kundi lalakad siya sa aking kaliwanagan. Tama. Oh, Siya ang ilaw. O siya ang ilaw, di ba? Sabi ng John 8. Mm-mm. Wala namang ibang ilaw kundi siya. At ang sino mang susunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi siya ay lalakad sa kaliwanagan. Pero kadalasan, Pastor Dong, Oh. sa mga hindi mananampalataya, Oh. ang alam lang nila ay may Diyos. Pagka nagkaroon ng problema, is tending to blame other. Parang ito na, parang nakita ko din sa Genesis, nang makita ng Panginoon na kinain nila ang mansanas, si Eva, ibinigay ang sisi kay Adan. Oo. Sabi nga ng religion kasi nagturo niyan, kinain ng mansanas. Mansanas ba yun? Mansanas. ano po ba yun? Prutas. Oo, yun na lang. Yan, Tamang prutas na word. lang. Bunga ng puno ng kaalaman Ng at kaalaman. karunungan. Yun. Oo. Opo. At merong instruction si Lord. Iyon ang tama. Tama. Ang salitang instruction para ma-distinguish na saan talaga nakalugar ang puso mo. Sino ba ang mas matimbang na appetite na susundin mo meron ka? Oo, kaya yung bunga ng puno ng kaalaman ay determining factor yon para malaman ni Lord na saan nakakiling ang puso mo. Kung ito ba'y nakakiling sa liwanag o ito ba'y nakakiling sa dilim. At ang pinagbabasihan ni Lord ay yung appetite, pagkain. Kalam ng tiyan, laman ng tiyan. At yung tainga mo, nakabase lahat. At yung paningin mo, nakabase lahat yan. O, di ba? Sabi nga doon, nung siya ay sinabihan na maliban sa punong pinagbabawal yung bunga ng puno ng yon. At yung puno na yon ay meron pong karunungan at kaalaman. At yung kaalaman na yon ay magiging kaalaman na mahiwalay ka sa Diyos. O, di ba? At ang pinaka-bottom line ng puno na yon, kaya inilagay, ay sukatin ng Diyos ang tao kung nasaan, kung susunod ba siya sa tinig ng Diyos o susunod siya sa tinig ng iba. Okay. O, kaya kapag hindi mo talaga sigurado ang sarili mo kung saan nakalugar, doon ang bagsak niyan, paninisi. Paninisi. O di ba? Paninisi. Kung naitama yon, wala talagang maninisi, kundi aakuin niya na mali ko to, ako ang may dahilan, ako ang nagkasala. Wala na ang paninisi. Ang gusto mo sigurong tumbukin doon kasi nung sila ay kumain, kumiwalay sila, no? Nagkaroon sila ng consciousness na hubad sila. Oo. O, di ba? Yun ang gusto mong tumbukin doon eh. At ang sabi na, bakit kumain ba kayo? Tanong ng Diyos sa kanila. Kumain ba kayo sa bunga ng punong pinagbabawal ko? At ang sabi nila, kasi yung babaeng binigay mo sa akin eh. Oo. O paninisi yung gusto mong tutukoyin, you know? Kasi yung babaeng binigay mo sa akin. Siguro si Lord, hinarap din yung babae. Sabi niya, kasi yung ahas. O sisiyan na. Yung ahas, wala nang may turo. Walang kamay. Walang kamay, walang may turo. Ang mga kaabangers, yung journey natin sa Panginoon, meron talagang number 1 na bantayan natin. Walang iba kundi ang ating pamimili at paniniwala. No, 'di ba? Kaya sabi nga, take heed, no, take heed. Take heed, ibig sabihin, bantayan nyo kung sino ang inyong susundin. Bantayan nyo kung sino ang inyong pakikinggan. Kasi kaya kung sino ang iyong pinakikinggan at sinusunod, yun ang iyong pinapanginoon. Sabi ng Romans yan, kung sino ang iyong sinusunod, yun ang iyong pinapanginoon. O, di ba? Kung ang Panginoon mo, ang Panginoong Hesus ang iyong pinaniniwalaan at iyong lahat-lahat, syempre,
Hindi ka kakain doon sa bunga na pinagbabawal. Hindi ka kakain doon. Kasi alam mo kasi kapag kakain ka, mamamatay ka. Mamamatay ka. Yan ang instruction ni Lord, mamamatay ka pag kumain ka dyan. Ano yung kamatayan? Ang salitang kamatayan nasa Ephesians chapter 4, tinatawag na verse 18. Ano? Ephesians chapter 4, verse 18 to 19. Na ang sabi doon, kapag kumain kayo niyan, mamamatay kayo. 'Di ba? Yung life mo has been cut off from the Lord, cut off from the life of God. Yun yung na-cut off, may naputol na buhay. Ewan ko kung hanapin ko ulit ha. So Ephesians 4:18. O tingnan natin, Ephesians chapter 4 verse 18. Sabi doon, having their understanding darkened. O yan, having understanding darkened, being alienated from the life of God. Ito yung cut off. From the life of God because of the ignorance that is in them, because of the blindness, yon, of their heart. Mayroong kabulagan ng kanilang puso. Kaya itong journey na ito, sinasabi ng Panginoon, huwag tayong bulag. If I've heard him, put off concerning your former conduct that old men, ang pagkatao, isuot ang bagong pagkatao. Tama. At yan ang kailangan nating journey, palitan tayo ng kasuutan. At ang kasuutan na yan, hindi kasuutan ng karumihan, kundi kasuutan ng katuwiran, ng liwanag na kaisa ni Kristo Jesus. Kaya, bakit kaya journey, no? Ang pinili ng ating kapatid with Christ. Sigurado, mayroong itong kapahayagan. Meron. Oo, meron natanggap ito, Brother Samuel. Journey. At kailangang marinig natin ang karanasan nito. Ano kaya ang journey ng buhay niya na kaisa ang Panginoon at yung journey niya dati na wala ang Panginoon. Yan yung journey. Amen. Dalawang journey yan ha. Old life na journey at yung bagong buhay na journey, no? Kung saan na ito, sabi ng verse 23 ng Ephesians 4, and be renewed in the spirit of your mind. Wow, hallelujah. Hallelujah. That you put on the new man which are created according to God. Sabi ng verse 24 ng Ephesians 4. Yun. Yun. Okay. Excited ka na ba? Excited na ako. Sige, tawagin na natin. Tawagin na natin. Sige. Ikaw nang tumawag. Walang iba kundi Dizon! Ayun, praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Rodyo. Welcome, sisters. Hallelujah. Alright, Xin Chao. Hello. Xin Chao po. Vietnam. From Vietnam. Ayan. Okay, continue po. Tuloy po. Alright. Ang pangalan ko po ay Mary Joy, no? Ang apelyido ko po ay Rodeo. Ayun, praise God. Bumati na po kayo. Live na po kayo. Hallelujah. Sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa pagkakataon, no? Isang malaking karangalan po ang bigay sa akin na may bahagi kung paano po kumikita sa Panginoon sa buhay ko habang nandito ako sa buhay. Baka dalangin ko po na sana po ay maging pagpapala din po ako sa inyo. Sa pagkakataon ito, dalangin ko na yung banal na espiritu ang siyang tumilos. Hindi lang po sa akin, lahat po na tagapakinig sa kapwa. So, salamat po sa invitasyon. Sana po, mag-enjoy po tayo sa mga bagay natin matutunan sa kapwa. Amen. Nasaan po kayo ngayon, Sister Joy? Dito po ako ngayon sa Ho Chi Minh. Sa southern part po ng Vietnam. Praise God. Amen. Wala ka ba ng ibang babatiin sa pamilya mo?
Ang family ko, hindi ko alam kung naka-online ngayon sa kanilang trabaho. Sige, batiin mo lang po. Hello, ate! Hello! Hello! Mga pamangkin ko na nag-aaral sa hapong to, kumusta kayo dyan? Sana mag-aaral kayo mabuti. Huwag mong ha? Amen. Sister Joy, batiin niyo raw po si Jonalyn. Sis Jonalyn. Kumusta? Good evening! Good evening natin ngayon. Madaling araw na sa inyo. Ay, kumusta? Miss ko na kayo dito sa Vietnam. Tagal din tayo nagsama dito. Kumusta kayo? Kumusta Richard? Kumusta ka Chacha? Tika rin. Kumusta sa inyo lahat? Amen. Praise Amen. God. Hallelujah. Anong kasunod mong Ang Sister Joy, doon po sa ilang taon na po kayo dyan sa Vietnam? Sa biyaya ng Panginoon, mga 16 years na po. Wow, tagal na. 16 years. Ang tagal na. Diyan po. Medyo mayugat na. Oo. Ilang beses na po kayong nakauwi para mabisitahin naman ang inyong pamilya? Pwede po. Kung may pera, nakakauwi sa isang taon. Minsan sa isang taon, minsan sa 2 taon. Nakakauwi na isang beses. Wow. Alright. Okay. So, Sister Joy, ito ang una naming tanong. Ang una ay, ikaw ay, sino ang pamilya mo dito sa Pinas? Then, ilan kayo magkakapatid? Paano po ba kayo itinaguyod ng inyong mga magulang nung kayo ay mga bata pa? Salamat po. Unang-una, ang tatay ko po ay Bicolano, no? Nanay ko naman ay taga Cagayan de Oro. Pero siguro tawag nito, they wanted to explore, so nakarating sila ng Davao. So hanggang sila ay nag-meet doon sa Davao at doon na sila settle down. So, yung tatay ko naman ay ang family nila ay kilalang sa akin. Yung nanay ko, syempre taga Cagayan, so hindi naman sila masyadong kilala doon sa amin, pero dahil nga doon na sila nanirahan, so yung tatay ko nagpa-farm dati. Bago nag-farming, meron po kami natawag na restaurant. No? At saka, tumutulong yung nanay ko doon sa restaurant ng tatay ko. Dalawa pa lang kami ng kapatid ko. Dati, dalawa pa lang kami. Malayo na yung buwan ng kapatid ko, yung dalawang kapatid ko. 4 kami sa magkakapatid. So, yung panganay namin, babae, lahat kami babae. Ako ang kasunod. So, ang agwat ko, doon sa pangatlo, sa 10 taon. Yung agwat ko sa pang-apat, 12 taon. So, yung tatay ko actually, hindi naman siya ganun faithful sa Panginoon. But ginamit po siya ng Panginoon upang ako makakilala sa Panginoon. Yung nanay ko naman, katulad ng karamihan sa atin, sa pananampalataya, yung paniniwala pinadala ng mga Espanyol noon. So, nung ako yung lumaki, nakakatawa kasi nga yung tatay ko, gusto niya kaming dadalhin doon sa Protestant na church, no? Sa Baptist na church. Yung nanay ko naman, gusto niya dadalhin ako doon sa Catholic na church. So, palagi silang nagpatalo on Sunday. So ngayon, ang nangyayari, sabi ng tatay ko, ganito na lang gagawin natin para tayo magtatalo pag Sunday. Pagka unang linggo, akin ang mga bata. Pagka 2 linggo, sa iyo mga bata. Di ba? So, parang ganun yung lifestyle namin. Nakakatuwa na, pero until such a time na
medyo, na rin, I have to decide. 10 years old yata ako, doon ko mas maraming natutunan tungkol sa Panginoon. Kaya I have to decide, sabi ko, I have to go with my father every Sunday. Sister Joy, sandali po. Hindi po ba kayo naguluhan? Kasi naghihilahan po yung inyong magulang. Yun nga nakakatawa eh. Kasi sabi namin, ano ba talaga ang totoo? Kasi pagka ganitong Sunday, nag-aaral kami sa Bible, di ba? Pag Oo. sa kabila, kanta-kanta lang, di ba? Ganon. Mm. Hanggang sa, ayun, I started loving doon sa, may mag-aaral ka talaga, magdadala ka ng Bible, magdadala ka ng notebook, magsusulat ka. Saka may kakalaship kang mga bata. Yan ang maganda. So, that's why I learned to love it. So, kaya sabi ko, so far, ganong edad naman, hindi masyadong confused. Hindi pa affected. But Sister Joy, hindi naman po ba nag-aaway ang inyong magulang kasi magkaiba ng pananampalataya? O dumadating ba sa oras na merong pagtatalo? Hindi naman po. Hindi naman Hindi. Hindi naman po kasi gano'n ka-debutado yung tatay ko. So far, wala naman po siya kasi yung nanay ko napakatahimik. So wala silang pinagtatalo. Yun nga lang, pagka Sunday. Pero yun nga, sabi ko nasisettle naman sila kasi nga, they have decided na pag linggo, sa unang linggo, doon kami sa tatay ko. Pangalawang linggo, doon kami sa nanay ko. Nung naging yung punto na 10 years old na ako, I have to decide. Pagkalang ko sa nanay ko. Sabi niya, okay, you go there. Kasi wala namang yung nanay ko. Hindi siya ganun gusto ng personality. Okay. Ano po ba yan? Teka po, linawin po natin. Yan po ba yung magkasama pa kayo sa isang bahay? Opo. Lahat, pero magkaiba ng ng paniniwala. Opo. Oo. Pagkatapos, Sister Joy, meron pa ako dito tanong. Kasi, puro kayo babae. And then, farming ang kinabubuhay? Opo, opo. Hindi ba mahirap para sa inyo yan na puro kayo babae? It was really hard. But I really appreciate it. I really appreciate how the Lord moved. Kasi nga, dalawa lang kami, no? Dahil nga malaki yung agwat dito sa akin. So, nung start, maganda yung buhay namin. But hindi ko naman siya ganun na-feel kasi bata pa ako. Nung nag 5 years old na ako, nag-down na lahat yung namin, yung property na. Bininta ng tatay ko yung pangalupain namin. So, sabi ng tatay ko, kailangan tayong mamundok. Na iniwan yung bahay namin doon sa town. So, doon kami sa bundok nanirahan. Tama naman yung buhay sa bundok, walang kuryente, malalim sa tubig. But it's one thing, kasi sa bundok, marami akong natutunan. Naging assistant ako ng tatay ko, paano mag-alaga ng mga hayop, paano magtanim ng mga prutas, paano magtanim ng mga gulay. I really appreciate that. At first, nung maliit pa ako, hindi ko siya ma-appreciate. Kasi nga mahirap eh. Hirap ng buhay. Kasi you have to get up early. Sabi ko, but it's really hard. Life is very hard. And alam mo naman yung buhay doon sa bundok, walang kapitbahay, palaro mo lang yung aso, pagkahapon, tawag ka ng manok, ng mga itik, ganun lang. Saka yung mga kambing. Tapos, pag maaga matutulog, it's very simple. So, after 5 years, bumaba kami. Balik kami dun sa bahay namin. Kasi medyo kailangan namin mag-aaral eh. So, sa town. But still, life is so fun. But I really appreciate that when I grow older, see, it taught me a lot. You know? Amen. Sister Joy, ito sabi po ni Sister Rosemary Sosia. Kami po ay limang magkakapatid, puro babae din. At farming din ang kanilang ikinabubuhay. Ayan, hindi pala kayo nag-iisa.
at sila ay nag-survive din. Sister Joy, ngayon po, dumako po tayo dito sa inyong elementary. Ayan. Saan kayo nag-elementary at ano po ang inyong memorable experience nung kayo ay nasa elementary grades na hindi nyo malilimutan? Kami po, pero kunti lang yung share ko. Unang-una, nasa edad na, I think that was started from 10 years old. Sige, palagi na ako sa church. I really love going to Sunday school. And hindi ko makakalimutan kasi may mga, sa church namin. Pinakamaraming verse na memorize Oh. a year. Pagkakaroon ng Bible. So sa amin, at that time, ang hirap talaga kumita ng pera. You know, I started selling vegetable when I was, I think that was 6 years old. Wow. Para lang may mabili kang pagkain. Life was very hard at our time. Pero nagtinda ako ng anong product namin doon sa mundo. Baba namin, kami ng palayan, kahit ano ng gulay, no? That's why I really appreciate kung yung isang sentimo, malaking halaga na yun. You would really appreciate kung paano kumita pag pinaghirapan. You would appreciate the money. Kung that's how hard it is to earn money. So, nung maliit pa ako, nung baba ako sa church namin, nag-attend na ako ng church namin. Nagano yung church namin na, okay, at the end of the year, meron tayong bibigay na Bible as a prize. Kung sino ang pinakamaraming verse, saka mananalo sa competition sa Bible quiz. So, grabe talaga yung pag-memorize ko ng Bible verses, as in, sumusulat ako ng mga, kung anong tinuturo sa Sunday school. So, at the end of the year, di ba, Christmas, no? Kinakabahan ka, sabi ko. Hanggang sa punta ko na, dami ko na-memorize sa Bible. Sinabi na ako nanalo, para ako nanalo ng sweepstakes. Sister Rose, bakit po yung pong nag-memorize ka ng buong book of the Bible? Yung Bible verses po, Bible verses. O mga Bible verses, napakarami. Oo, at saka yung mananalo sa Bible quiz. Wow. I was so happy, hindi ko talaga siya makalimutan. Diba, kung sa ngayon, no, ang mga tao, they will not appreciate, they won't appreciate yung Bible na ganun kahalaga. And I was at that time, I was at that age too. Bible was so precious to me nung nakilala ko ang Panginoon. That's why I was so happy na nagkaroon ng Bible. Kasi nga, it was so expensive for me, 200 pesos. It was so expensive for me. And I got it just to memorize verses from the Bible. And yun ang pinakamalaking bagay na hindi ko makalimutan. So, wow, meron po kayong talagang meron kayong puso na para sa Bible words, talagang parang itong napaka-importante sa puso nyo. yes, kapatid. I really treasure the word of God. It started when I was young. And I started appreciating the missionary life when I was 12 years old. So, at that age, hindi ko man naman lubusang nakilala ang Panginoon. Pero, I think God started working in my life. What pushes me na tanggapin ang Panginoon is the fear of death. So palagi yun nagano sa isipan ko na one of these days mamamatay ka. Hindi mo kilala ang Panginoon, pupunta ka ng impyerno. So that pushed me na kailangan tanggapin ng Panginoon. So age 12 years old, ako tinanggap pa. Ano naman pag maliit pa tayo, pag sasabi ang Sunday school teacher natin na sinong tatanggap ng Panginoon?
taas tayo ng kamay, no? Taas, taas, palagi. No? So, I was one of those kids like that. But hindi ko talaga siya na-appreciate until I was 18 years old. And I fully understand. Which, kung anong ginawa niya sa buhay. But when I was at that age, 10 years old, 11, 12, I started sharing doon sa mga klase ko sa high school. Started sharing about God. I started Wow. Jesus was. Na who Jesus was. Amen. And I started praying for them. Prayed for them. And in fact, karamihan sa mga kaklase ko sa high school, naging Christian. Sister Joy, teka po muna. Sandali po. Wala po muna kayo sa high school. Yeah. Muna sa elementary po, ganyan na po ugali nyo. Opo. Talagang ang puso nyo talagang tinetreasure nyo na ang salita ng Diyos. That's great. How about po yung normal life nyo po nung elementary kayo? Kayo po ba achiever din naman sa school? Biyaya po ng Panginoon, hindi naman sa matalino, pero nakakapasa din. Medyo may awards din po. Pero, Alam ko na, Sister Joy, ang grade mo sa norms and values. At diba? Para sa Word of God yun eh. Ano po kayo? 95 yan. sa amin naman po kasi, sa high school ako, I studied sa Catholic school. So, average lang naman ako, hindi naman ako sa ganon. Pero, nasa top 10 pa rin. Amen. God's grace, by God's grace. Amen. Alam mo, Ate Joy, Sister Joy, Sa may kita. Oo. Sister Joy, habang nakikita ko, habang nagsasalita kay kanina, may kita nyo po no, na kahit sabihin mong magtatanim, na binuhay kayo ng magulang nyo, nasa bukid, pero ang totoo dyan, ang bukid po ang talagang nagbibigay sa atin ng pagkain kaya tayo lalaki. O kaya tayo lumaki, kaya tayo naging malusog. Ang sabi ng ilan, kami ay mahirap lang kasi kami ay mambubukid. Sabi ang hirap kumita ng pera. Oo. Pero alam mo, darating ang panahon, ang mga magbubukid ang pinakamayaman po talaga. Depende kasi sa ibang lugar, ang pinakamayaman ay mga magbubukid. Sa Amerika. Oo, mga magbubukid. Kasi darating ang panahon, hindi mo kakainin yung building eh. Kakainin mo ba yung building? Ang consistency, ang kakainin mo, mais, palay. Yun talaga ang pinaka-the best. Kaya, mga kaabangers, hindi po lang talaga ang pinag-uusapan dito yung achiever ka sa eskwelahan. Wala ka namang makain. Ano mo naman yun? Kainin yung libro. Kainin mo libro. I mean, balansehin natin, Kaya si Ate Joy ay average lang. Sa average niya sa kanyang elementary. Ngayon, sabihin na natin hindi siya dihado, di rin siya huli. Ay talagang marami siyang nararating na kasi kung wala hindi ito nakarating ng average na ganyan. Wala ngayon yan sa Vietnam. Hindi papasa. Hindi talaga. Ngayon, yung high school mo, wala ka bang crush noon yung elementary ka pala? Seryoso po ako estudyante. Yun, seryoso pala, Brother Samuel. Focus na focus pala siya. Wala siyang mga crush ganyan. Kasi Pastor Dong, nagtatrabaho sa sa bukid eh. Bukid. Oo nga, bukid nga naman. Kaya mga magbubukid, wag kayong wag niyo pong gawin lang. Ang inyong sarili lang, magbubukid lang. Kayo po ay napakahalaga. Kaya kung wala kayo, wala hong makakakain ho. Talaga hindi pwedeng kainin ng kahoy. Bato, di po makakain yan. Kaya ang palad nyo na kayo ang mga napili dyan. Now, ngayon, Hallelujah, MU. Yan, sabi ni John, mutual understanding na, woohoo! Ang saya talaga nila pag mga ganito, no? Ate, ilabas mo na po. hindi na makapagantay. Oo, sige, high school na tayo, ate. Amen.
Ate, yung pong high school nyo, yung experience nyo noong high school, siyempre nag-start na po tayong magdalaginding. Nag-aayos na, nagsusuklay, na kailangan maganda ang looks. Meron naman po ba kayong mga worst experience nung high school? Kasi simula na po ito nang magkakaroon ka ng mga crushes, kailangan maganda ang suot mo. Oo. Ano po ba naging experience nyo nung high school? Oo, parang ganito ang gusto mo tanong. Ano ang masaya at ano ang pangit mong karanasan na Yan, hindi mo yan. makalimutan nung high school? Tama. O, sige. Magandang tanong yan. Pero sa akin po, Kuya, Pastor, po kasi kami, eskwela, tapos pagkatapos ng eskwelahan, uwi, tapos magigib ng tubig, tapos magbabantay ng tindahan. Meron kasi kami sari-sari store. So, Ah, all of my life. Life was very hard kasi yung tatay ko, hindi siya tawag nito, hindi siya masyadong ganun ka-responsable sa family. Siya palagi siyang umiinom. Mm. So, palagi Sister, po. teka po muna, maputol ko kayo. Yung pong hindi ganong responsable at nagtatanim naman po kayo, paano po, hindi po, di ba, ang laki ng lupa nyo, sabi nyo, nagtatanim. Tapos Pastor Dong, sasabihin niya, life is hard. ah. Ang laki ng lupa, paano yun? Life is hard talaga. Alam mo bakit? Kung mag-isa ka lang sa laki ng lupa, di ba naman hard yun? Hard talaga yun. O, di ba? Hard talaga yun. Extremely hard yun. Hindi ba mayaman, asindero Dagdagan na. Huwag na lang natin pag-usapan kung mayaman o mahirap. Okay. Pero kung mayroon kang lupa, kahit na lamang sabihin natin 2 hektarya, kung 2 lang naman kayo o 3. O, di ba? 10,000 square meter yon. O 2 na lang kayo o 3. Hindi mo basta matapos. Hard talaga yun. Babae pa. Bungkalin mo yon. Ay talagang, di talaga ma-deny yan. Hard talaga yon. O, di ba? Okay. Given na okay. yon. O, given na yung hard talaga yon. O, sige, dagdagan pa ng pag-aaral nila. O, dagdagan. O, pag uwi pa niyan, tindahan, Igib ng at tubig. saka igib ng tubig, sa bukid pa. Mm-mm. Oo. Hard nga, no? O, yung panahon pa ng taniman ay talaga naman, panahon din ng anihan ay talaga naman, yun ang matrabaho. Yung kaya, Taniman, anihan. kaya Pastor Dong, walang crush. Wala Focus. talaga mapupukusan niyang iba. O, di ba? Parang ako na nag-interpret sa kanya, no? ang matindi, ang matindi kong tanong diyan, bakit mo nasasabing ang iyong ama ay irresponsible samantalang andiyan naman nakakakain kayo, o di ba? Oo nga po, tama po kayo, Pastor. Sorry to say, pero ganun nga po yung nangyayari. Dahil I think, yun nga ang isang bagay na natutunan ko rin. Dahil yun ang namulatan ng tatay. Yung family line, lahat silang magkakapatid. No? Kasi nga, yung tatay niya, napakalasing ko. So lahat silang magkakapatid. Wala exempted doon kasama niya yung tatay ko. Although, church naman siya, pero yun nga, tinatawag natin nominal Christian. So, hindi siya ganun ka-faithful. Para lang, siguro, sisimba siya minsan lang, kung maalala niya. Ganun. So, nakakatawa lang doon kasi napaka-prayerful niya. Saka, palagi niya kami sinasabihan na, uy, mag-church na kayo. Tapos, kasama naman sa amin, pumupunta naman siya sa church. Pag-uwi niya, di ba, umuwi na kami, pag-uwi niya, lasing na. So, parang sa isang linggo, 3 beses, 3 araw yan, straight, no. Pagka, nawala na yung lasing niya, pumupunta na siya doon sa bundok. Kasama niya ako, pag walang pasok, kasama ako doon sa bundok, sa bukid namin. So, ganun ang buhay namin. So, napakasipag po ng tatay ko. Masipag. Pero irresponsible. Teka, balansin natin na
Gusto ko lang para marinig ng mga viewers kasi parang ang hirap i-reconcile yung dalawa na masipag pagkatapos irresponsible. Anong definition mo sa context mo sa pagkaunawa mo ang tatay mo ay irresponsible? Pero sabi mo masipag. Paano mo? Kasi pag in comes sa trabaho, talaga Okay. ito, dire-diretso yan, madaling araw, nagigising, punta na siya sa bundok. Opo. Kasi assistant niya ako eh. Yung Okay kapatid po. panganay namin, siya yung assistant ng nanay ko. Siya yung Opo. take care of the house. Ng Opo. house. Ako naman yung assistant ng tatay ko. So, Opo. paano magkanin, paano mag-alaga ng mga hayop. Yun nga, kasi pag panahon ng anihan, pag panahon ng pagbababa na siya, na magbibinta na ng mga ani, ganyan, hindi naman napupunta sa amin yung kita niya. Kaya pala irresponsible. Kaya pag-uwi na doon sa Pinapainom sa iba. lasing na. As in, totally, as in wala nang pera. Tapos awayin ng nanay ko. Kasi saan ang pera ko? Wala nang nakarating sa nanay ko eh. Kaya, wala kami, makain, high school ko. I have to work hard. Nagbibinta ako ng saging para lang may pagkain sa bahay. Lungkot naman yan. Okay, kaya makikita mo, no? So, ibig sabihin, masipag ang tatay mo, yung sipag niya at kinikita niya, nauubos lang sa sarili niya. Nauubos lang sa bisyo niya. At wala nang, siguro, may natira man siguro sa pamilya, hindi pa sapat. Kasi ang kanyang mga bisyo ang natutugunan ng gusto. So, yung sipag niya at yung kinikita niya ay nauuwi lang sa bisyo niya. Yun ang ibig yung sabihin. Naintindihan ko na. At kayong mga anak, sa halip na ang kanyang mga pagsisikap o yung resulta ng kanyang kasipagan ay mapunta sa inyo, hindi napunta sa inyo. Napunta sa bisyo niya at sa mga barkada niya. Buti kung talagang sa inom lang napunta. Baka may sideline pa. Okay. Ano ang itatanong ko po doon, di ba? Ano pa ang masasabi mong, di ba, yung masasabi mong di mo maintindihan sa papa mo kahit mahal kayo. Yan. Yung pagmamahal naman, pagmamahal ka, syempre sigurado ako mahal naman kayo ng daddy nyo. Pero anong hindi nyo maintindihan doon? I think isang bagay na hindi na maintindihan, yung ano naman siya eh, lumalabas naman yung love niya sa amin pag lasing siya. Kapag caring siya, pag lasing siya. Pagka normal naman, napaka-mainitin ang ulo niya. Napakagaan ng kamay niya. Wala kami, we don't even have the right to reason out. Iniisip niya, ikaw nagkakamali ka. And then, kung sa atin, normal as a Christian, okay, I will let you speak on your side. Wala yun sa kanya. You cannot open up your mouth. Shut it, let me speak. Kasi pag bubuka yung bunganga mo, sasampalin ka niya. So, pero pag lasing naman siya, umiyak naman siya. Sinasabi niya, I love you. I love you. So, pag normal naman, yun, palagi siya mainitin ng ulo. So, yan po isang bagay na hindi ko maintindihan sa tatay ko. Bakit gano'n? Basta dong, sister, parang mas maganda pa lasing yung tatay mo lagi. Ang bait eh. Siguro, pag lasing pa, magaling pang mag-English yan. Kakanta pa. Okay. Sige. Anong magagandang, doon muna tayo sa, anong mga magagandang katangian ng papa mo, na kahit ganyan siya, anong magagandang katangian ng papa mo hindi mo makalimutan? Isang bagay is napaka-strict ng tatay ko. Pag sinabi na sa amin na, bawal mag-shorts sa bahay. Bawal So, as in, kaya kami, nakadamit kami ng bawal talaga mag-shorts. Wala, not even a single na form of words na pagpapura.
At saka, ang tatay ko napaka-prayerful. Mm. Dumadating sa punto na andun siya, nagpipray siya kung saan dumadaan yung mga tao. Aha. So, tumatawa ako kasi bakit pa siya nagpipray dyan? May mga nakakapita sa kanya. Alam mo kasi dapat nag-pray ka doon sa loob ng room mo. Mm. But yun, no? I appreciate that so much. And in fact, I really appreciate yung pag-pray na napakamahalaga pala siya. Oo, so napaka-makadiyos din. Napakasipag na tatay ko. That's the thing that I appreciate with him. Sabi ni Sister Jonalyn dito na sabi niya dito, saan ba yun, okay? Sabi niya, ang motivation niya po para mag-work ay iniisip na niya na yun ang mapagbibintahan at inuman at barkada, hindi pamilya. Mm-mm. O, di ba? At isa pa Bisyo. dito, sabi niya, marami nga pong ganyan na tatay, masipag naman, pero di provider sa pamilya. Kaya pero sa ganun pa man, ikaw ang anak, may mga bagay pa rin katangian ang daddy mo na ayaw mong, di mo makalimutan. Maganda, una, yung hindi pagsushort. So ayaw niya nang maging mahalay kayo tingnan. Mm-mm. Isa yon. Maganda. Part din niya ng Bible na ang lasciviousness ay isa sa kasalanan. Mm-mm. Huwag kang maging accessories ng yung Pagkakasala ng iba. pagkakasala ng mata ng iba. So maganda din yun. Mm-mm. Yun yung, hanga ako doon, Anga ako doon. Pero nasabi mo na yung mga hindi mo rin makakalimutan sa daddy mo kanina habang nagkukwento ka eh. So sa mami mo naman, ang Kagandahan sa nanay ko ay napakatahimik. She's a jolly person. Tahimik, pero kung kausapin mo, jolly naman siya, pero siya napaka-calm. Napaka-calm ang nanay ko. Although may alam siya, pero hindi po siya, madadang tao. Doon sa mga kapitbahay, yun ang I really appreciate it. Oh, praise God. So, ibig sabihin sino ang madisiplina sa papa mo at sa mama mo? Sino sa dalawa? Tatay ko po. Siya ang madisiplina. Stricto po ng tatay ko. Kaya Stricto. isang bagay din na hindi ko makalimutan, kailangan by 7 o'clock, nandun ka na sa bahay. Susundan ka Pastor niya. Dong, may napansin ako. Ama, masipag pero irresponsable. Tapos? Ang ina naman, jolly na tahimik. Paano yun? Siguro wala lang magawa ang nanay kundi unawain yung tatay. Pero jolly natahimik. Jolly? Oo. Meron taong ganun. Matahimik na masayahin. Merong area na alam niya ilugar ang sarili niya na masaya sa ganitong bagay, pero sa ganitong bagay kailangan niyang maging tahimik. May mga ganong katangian. Mayroong ganong tao na na-meet ko, marami. May taong ganyan. So, kahit na anong gawin mo, hindi sila magsasalita. Pero pagdating naman sa pangkasiyahan ay talagang all the way masaya kung masaya. Karaoke time. Oo, karaoke time kung mayroong ganong katangian. So, ibig sabihin, ang daddy niya ngayon ay madisiplina. Oo. Stricto. Na-appreciate niya yun. Ang nanay niya malumanay, pero masayahin. Malumanay na masayahin. So, ngayon, ano ang naging resulta bilang sa inyong mga anak? Ikaw, ano ang naging resultang karakter doon sa iyong sarili dahil ganyan ang daddy at mami mo? I really appreciate that question, Pastor. Kasi nga, I think God was working in my life, as I said. Amen. Even when I was still young. Kasi nga, hindi ako although andun yung grudge sa puso ko, talagang nakatanim yun sa puso ko. In fact, there was a time na gusto kong patayin yung tatay ko. Nung nalasing yung tatay ko, gusto ko siyang, I have to struck him with, yung 2x2 na
Mm. Itak. Dos por dos, itak. San, ganon. Tapos sa galit ko, kasi nga, pag nalasing siya, minsan, loving siya. Minsan naman, they harm us, but he not even try to harm my mom. But us only. So, dumating sa punto ko, nung isang gabi na natutulog ako, bigla kami, they woke us up, and then sinampal. So, talagang syempre, init ng ulo ko. Kaya sabi ko, gusto ko siyang, balusin. Lasing siya noon. Buti pinigilan ako ng kapatid ko. Hindi talaga. And there was even a time na tinali ko yung tatay ko. High school na ako nung tinali ko siya. Dahil lasing siya, tinali ko siya. I have all the will na, gustong gagawin. Meron kang chance. Oo. Dahil sa Mm. pagkakaulo ko sa kanya. So, kahit ganun pa man, marami din akong natutunan doon sa tatay ko. Yun nga. Siguro siya, tawag nito, those are the things na ginamit ng Panginoon. Kasi nung lumaki na ako, yung mga taong nakasalamuha ko, I had the opportunity na makausap yung isang counselor, and she told me na you have to forgive your father. Mm. You have to forgive your father. So, sa akin, sabi ko, it was really hard. That's the hardest part na gagawin. But sabi niya, for your own sake, para ma-heal mo, you have that choice. Mm. So, sabi ko, how could I? Dito na ako sa Vietnam. Graduate na ako. Nagtatrabaho na ako dito. Sabi niya, sunatan mo. Isang napakalaki, sumulat ako sa tatay ko. Kasi di ba pag sa parang healing process na I have to write down, sabi ng counselor ko, you put it down. You write it down, lahat ng ginawa sa'yo. Ng tatay. Tapos, sabi niya gano'n, but then you have to ask forgiveness for all of it. Mm. And you say that I forgive you. You have to pronounce that word. So, sinulat ko yun. No? Sinulat ko siya. Then I ask forgiveness sa tao. Mm. Then, healing came. Sis Joy, teka po muna, putulin ko kayo. Maya-maya po. Parang mag-end up tayo dyan eh. Ganito po, doon po dun sa sa Pastor Dong, ano po masasabi niyo dito? That they are raised as a Christian. Aha. Pagkatapos, and then yung attitude and character nung tatay niya, hindi naman napapakita kung yung kanyang sinasamahang organisasyon o grupo ng pananampalataya. Mm. Yung kanyang ina, wala siyang reklamo sa kanyang ina. Mhm. Na ibang pananampalataya. Ngunit they are being raised as a Christian. Okay, so unang-una yung Christianity kasi, yung salitang Christian Mhm. ay hindi yan dahil nagawa ng religion. Ang salitang Christianity ay yun yung encounter mo genuine sa Panginoon. Okay. Madali kasing magsabing Christian ka dahil ang nagsabi sa'yo ay religion na Christian ka. Mm-mm. Pero sa personal talaga, may ebidensya ang salitang Kristiyano ka. May ebidensya yan. Yan ay personal mong encounter sa Diyos at ikaw. Kasi madaling sabihin kasi sa bibig ng tao, Christian ka. Mm. Pero alam mo naman sa sarili mo na sa sarili mong alam mo yan eh. Kung nagkukunwari ka, alam mo yan eh. Ang tawag niyan religious. Kasi ang salitang religious ay ikaw ay oriented ka lang magsimba. Pero nasaan yung totoong encounter? Kaya ang salitang Christianity ay isang ebidensya yan ng may katawan kung gaano ka genuine siyang nagtagpo sila ng Panginoon. Kaya nga bilang ang pagiging anak ng Diyos, hindi yan dahil sinabi ng reliyon eh.
Ang pagiging anak ng Diyos dahil mayroon kang nakatagpo mo si Jesus sa buhay mo mismo. Kaya madali talagang magsabing Christian ako, madaling magsabi, pero yung back-upan niya ng mga gawa mo ay hindi po yan bastang maitago. Lulutang talaga kung totoo ka o hindi. Tama. Oo, kasi encounter mong personal sa Diyos yan eh. Oo, ganun yan. Pwedeng pabalat bunga lagi. Pwede. Oo. Kasi tignan mo, sabi niya kanina, that her father, are praying pag lalong dumadami tao. Oo. Ipinapakita sa tao, nananalangin siya. Oo. Hindi totoo ang... Kaya nga mayroong sinasabi sa Matthew 16, 'di ba, na ang mga salita, 'di ba, madaling magsalita, pero hindi naman binabackupan ng mga gawa. Kaya sinasabi ng Bible yan na sinungaling. O 'di ba? Paano mo masabi na ikaw anak ng Diyos pero ang mga ginagawa mo malayo sa kalooban ng Diyos? Oo. Ay sa tao makakatakas ka pero sa Diyos hindi. Kaya sabi ng Matthew chapter 7 verse 21 to 23, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay makakapasok. Ay sabi ng ilan doon, kami nangaral po kami, nagpagaling po kami, pero sabi ni Jesus, hindi ko kayo kilala. Tama. Kasi ang ano lang doon ay ang makakasunod sa amang nasa langit. Yan yun eh. Kaya di mo talaga sa tao nakakatago ka, sa tao nakakalihim ka, pero sa Diyos ay talagang hindi. Amen. Kaya yan ang isang problema ngayon kasi kailangan nating i-reconcile ito na ito bang Kristiyano ay pagiging kaanib sa grupo, napasama sa grupo, o ang pagiging Kristiyano ay ikaw at si Kristo ang nagtagpo na dalawa at ang mga salita niya. Yun, dapat. Yan po yan. Ayun. Ngayon, Pastor Dong, tayo ay lumalalim at nagiging seryoso. Sister Joy, geto muna. Meron po kami kasing tradition in the daily live sharing at 3 o'clock, lumampas na tayo. Pwede ka naman amin tanungin personally, ikaw ba ay nagka-MU? Wala po. Direct po yan ha. Direct answer, wala po. Wala po. Grabe, High school, wala. College? Wala po. Talaga grabe yun. Meron talaga pala bakit si Paul narinig mo bang may girlfriend? Paniwala na. Teka. Diba? Ikaw, nagtanong ka ba sa Bible na si Paul ba may girlfriend? Wala nga po ako Kaya si Ate Joy, nagsabi siya, wala. Di wala. Diretso no? Direct. Hindi nagpatumpik-tumpik. Hindi na nagpatumpik-tumpik. Kaya paniwala mo na, case dismissed. That's it. Walang palo, wala akong huhugutin dito. Ba't pa ako naupo dito? Ikaw talaga. Yan tapos na. Ay, tapos na raw. Tapos na. Next question, please. Sister Jo, kaya ako naupo dito, yung MU. Kita mo si Via Dobiardo, wala man lang excitement. Kayo Yun nga ang excitement sa kanya, exciting sa kanya. Wala siya niyan. Wala. Amen. Okay, Sis Joy, sa college po, ngayon, ano po ang natapos Hindi, niyo? tawag mo muna ngayon. Doon muna tayo para masaya. Wala bang bumuntot sa'yo, Ate Joy? Hindi naman po maiwasan yan. Pag butterfly, meron hindi. Di maiwasan. Pero dead ma sila. Dead. Kasi, di ba, siguro lang, meron naman po kasi yung mga babae, meron tayong sariling standard. Siguro lang hindi siya nag-pass doon sa biblical standard. So, okay, kasi, rather single than something. Anak. Nako, hindi pumasa sa standard. Mataas. Siya naman yan pwede mo bang questionin yon? Sabi ni Bia, diba, kumbaga, sa kaso pa, tapos na.
Di ba? Sabi mo, mga seryoso tayo. Oo. O magsaya naman tayo. Ayan na. Ayan na. MU, mutual Ang MU. o understanding. Biglang sasabihin sa ating lahat, wala ho. O tapos. Sorry, Pastor. Hindi ko maisip kung ano Pastor Dong, hindi ko maisip kung anong MU ang ibig sabihin. O yan o, may tanong pa. Ate Joy, sila ang nagtatanong. Ate Joy, kagaganda mo, imposible, wala. O, Iyon. Sabi ni Ate Jonalyn yan. Ate Jonalyn, o. Marami pong nare-reserve ang beauty para sa Panginoon. Diba? So, I think isa ako dun. Tingnan nyo mga kaabangers, isa sa doon, kayo talaga. Hindi nyo talaga pwede. Ang saya nito. Alam mo, kailangan maging masaya tayong lahat. Biro mo, wow, Ate Joy, mayroon pang isang tanong. Baka sa college meron pang nag-try. Oh. Hindi po maiwasan. So, tulad po ng sinabi ko kanina, hindi po maiwasan. Meron po, syempre, meron namang bubuntot-buntot. Oh. Sabi ko, Pero- you really have, kasi sabi nga sa Bible, di ba? Do not be unequally together with the unbeliever. Oo, unbeliever. So, Kasi kasi ng mga unbeliever na ang ugali naman, napakagaling, napakabait. Kaso lang unbeliever. Kasi palang invited ba talaga sa church para lang maging Christian siya. Hindi naman siya, hindi siya, akma. Kasi baka maging Christian lang siya for the sake of me. Diba? Para bang, sasabihin niya, sige na, tapagapin ko na si Jesus Christ kasi para ako gano'n, diba? Marami na namang nagsusubok ng mga Christian, pero hindi naman makikita sa na nandoon si Christ sa buhay nila. So, kumbaga, why would they have to, bakit ba magpapasakaw ka, di ba? Oo nga, tama. O, di ba? Mm-mm. O siguro natuto rin to sa dalawang katangian ng tao, kay mama niya at kay papa niya. O maaaring yun ang kanyang basis. Malaking factor talaga yung O, dinan mo. Ito pa, baka yung kanyang pastor dapat wala kayo dumaan pati. Ha? Yung kanyang pastor, O. baka nang i-screen din. Di natin alam. Hindi natin alam. Di ko alam dyan. Oo. Pero siya ang tanongin mo kung na-screen ba siya. Oo. Kaya ganyan. Ano gagawin mo dyan? Sister Joy, ano pong tinake up nyo nung college nung kayo pumasok na? electrical engineering po. Electrical. Electrical. Board passer po kayo. Hindi po ako nag-take ng board kasi nga wala akong pera eh. At that time, nag-aaral ako sa Cavite or ang board exam namin sa school. Oo. Ako government scholar ako eh. Government scholar. Kung akong pera na pang-tustos pag-review doon sa Cebu. So, I have to start working. Yung kapatid ko kasi, kailangan din yung may kasi meron na akong kapatid, elementary na. So, I have to start working na para matulungan. Mapasustainahan ng kapatid. Mm-mm. O, di ba? Sabi nga ni Bea Dobiard, wala pa din. Sister Joy, tunay na sumusunod ka kay Kristo. O, wala pa din. Sa college Wala pa life, din. wala din. Case closed talaga. Case closed talaga si sister. Ito dong, tayo manalangin na. O, sinara niya nga ang puso eh. Oo. O ngayon, Ate Joy, di ba? Naranasan mo nga, clinose mo na talaga yung area. Wala nga naman talagang marami pang pag-uusapan sa bagay na ganyan. Mm-mm. So, masasabi na natin na, okay, wala akong burden dyan. Sige. O, sige. So, ngayon, Ate Joy, anong di mo makakalimutan nung ikaw ay college? At ano rin yung mga pangit o magandang nangyari sa'yo nung college time mo? Ang magandang nangyayari nung ako'y nasa college, kasi nga, ang buhay kung nasa college ako, nag-work kasi ako sa Jollibee. So, I work, school, at saka church. Yan lang ang routine ng buhay ko. Mm. Ako doon sa work ko,
Kasi di ba sa Jollibee, part-time ka, no? 4 hours ka doon. Pagkatapos nun, mag-eskwela ka. Wala ako doon sa school, nasa church ako. So yung mga kasama ko palagi, seminary students. So, Amen. yun ang mga palagi kong nakakausap. So I learned a lot from them. And I was trained paano Mm. gospel. Kasi sila yung palagi kong kasama. So yun lang talaga ang routine ng buhay ko. So, yung syempre, nung nasa college ako, mahirap doon sa akin kasi malayo ako sa parents ko. So, ang nagsusustain sa akin, yung mga gastusin ko, yung kita ko, hindi ko naman siya na-enjoy kasi pinapadala ko sa mga kapatid ko. Mm. Kahit na yung yung allowance ko sa government, hindi siya sapat kasi kinukuhaan ko pa rin siya para padala doon sa kapatid ko. Kinukuhaan ko. Kasi nga, di ba sabi ko, yung tatay ko, hindi siya ganun responsible. So, yung ang hirap doon sa akin, then, of course, even though life was so hard, still, at the end of the day, you appreciate those things kasi nga, it taught you a lot. Yung bang, you have to work hard just to sustain you. Kasi wala yung parents mo eh. Opo. Na tutulong sa'yo financially. So, I live doon sa side ng mother ko sa Cagayan. Hindi naman sila Christian. So, hindi nila ako tinutulungan financially. So, I have to work hard para may panggastos ako papunta ng eskwelahan, may pang-sustain ako sa pagkain ko. So, but that is so good. Kasi nga, sinustain naman ako ng Panginoon. I appreciate kasi I can't even understand paano ako pumasa sa 5-year course. I can't even imagine, no? Ganun ang life routine ko eh. No? It was very difficult. Para ka ng engineering, you have to maintain a grade kasi na-start ka ng government. But you have to work hard. You have to go to late, midnight, kasi ang klase ko is araw. So I have to start working 3 o'clock in the afternoon. Hanggang 11 o'clock in the evening. So maglilinis ka pa sa store, lilinis pa kayo together ng mga ko. Uwi kayo minsan midnight na. So, napakapagod ng katawan. So, but despite of that, God was so good. He provided me friends. Yung mga kasama ko sa church, sila naman yung makapag-open up ako sa problema ko. And God was with me. Kaya nakapagpapos ako sa university. Amen. Bait. Ang tindi mo, Ate Grabe. Joy. Ang galing ng iyong motivation sa buhay. Yung mga pagtitiis, mga kaabangers, alam nyo, ang Romans chapter 5 ay nagsasabing, verse 3 ito, sabi doon, nagagalak kami sa aming kahirapan o pagtitiis. Pero gusto kong malaman ninyo mga kaabangers na sa pagtitiis, ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. Tsatsaga. Sa verse 3. At ang pagtsatsaga, nagbubunga ng proven character. Proven, ibig sabihin, ebidensya ng totoo mong pagkataong panloob. At sa proven character, nagbubunga ng hope. At sabi ng verse 5, hope does not disappoint us. Ang pag-asa ay hindi kami bibiguin. Di kami mabibigo sapagkat the love of God has been poured out. Ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa akin. Ibinuhos sa akin upang magiging mananagumpay. Iyan po ang isa sa kailangan nating makitang karakter sa buhay natin na ito, nakikita natin yung buhay ni Ate Joy. No? Kasi mayroon siyang gustong buhayin. Mga kapatid niya. Ang kapatid niyang nag-aaral. So may panahon ka pa dyan sa mga love, ano na yan? Mawala. Oo, kasi ang love niya nakatuon lang sa kapatid. Amen. Ang love niya makatulong sa kanyang mga kapatid.
Unselfish. O unselfish yun eh. Mm. Pusong nakalimot sa sarili para mabuhay ang iba. Oo, talaga naman, grabe, ang galing. Salamat sa buhay mo, Ate Joy. Nako, ang tindi. Now, Sister Joy, no, ngayong nandyan yan, na ranasan mo yan, at sa tingin ko habang nag-ano ka, parang mahirap nga, pero merong fulfilling sa loob mo. Very fulfilling, you know. Yung parang may kabuluhan lahat. Parang ang lalim ng kabuluhan ba? Okay? So, ang susunod kong itatanong sa iyo is, alam kong galing sa Diyos to eh. Pero ang gusto kong itanong sa iyo is, paano mo ba personally nasumpungan ng Panginoong Hesus? Yan. Tulad po na sinabi ko kanina, no? I was 10 years old when I started becoming serious sa papakikinig ko sa salita ng Panginoon. 12 years old ako na baptized. Pero hindi ko pa masyadong naintindihan. Although, I started loving doon sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Opo. Nang pumunta ako sa college, I started teaching Sunday school when I was 18 years old. So, nagtuturo ako. No? Madali lang naman kasi ito yung paano tumanggap sa Panginoon, ng Jesus is gano'n. But I did not fully realize na wala pa talaga akong personal relationship sa Panginoon. Opo. So, one night, that was March, nagbabasa ako ng gospel tracts. Sinabi doon, I did this for you. Nakapako ang Panginoon sa cross. I was reading inside my room at night. The Lord moved my heart. I fully understood who Jesus is. So, yun, tinanggap ko siya. I prayed that night and accepted him as my Lord and Savior. Yung talagang galing sa puso, yung true encounter, Opo. na talagang masabi mo, ito na. Maintindihan mo kung ano ang tutulang kaligtas. So that's how I encountered the Lord Jesus Christ. So that's why I really appreciate gospel. O sa journey na yan, Sister Joy, ano ang nagdagdag sa iyo sobra, no, sa journey mo kay Jesus? Anong nagdagdag sa iyo sa sobra ng nagdagdag sa iyo, yung grabing nagdagdag ng value sa iyo na ma-develop mo yung karakter na ganyan, na ang tawag sa iyo optimistic, at napaka-positive, at very yung focus. Then paano mo na-develop sa sarili mo yan sa journey mo? I think isang bagay, Pastor, pagka kilala mo ang Panginoon, na hindi mo man talaga siya lubosang makilala kasi God is infinite. Pero gradually, dahil doon sa salita ng Panginoon, it holds me. No? Na wala kang ibang paghuhugutan. Wala kang ibang tatakpan. Opo. I don't even open to anyone. Only to God. So, kaya naging close ako sa Panginoon. And I always spend time with Him. Nagbabasa ako ng Bible. Meron akong journal palagi. And that pushed me. That pushed me na, kasi nga, di ba sabi ko, kasama ko, hindi ako sa school, nasa church ako, kasama ko yung mga Bible school students, mga seminar students. And I learned a lot from them. And so that pushed me na daming tanong na pumasok sa isip ko patungkol sa regulation, daming tanong. Hanggang sabi ko, I think, I have to go to Bible school para maintindihan ko lalo ang Panginoon. So, yun po, ang relationship mo, ang time mo sa Panginoon, no, ang magtutulak sa iyo, you really have to be strong, you really have to uphold everything, whatever things that may come in your life. And doon pa ang Panginoon. Hindi ka pa pawawala.
Amen. Amen. Meron ka bang mga na-encounter na nakadagdag ng value sa iyo, mga tao sa paligid bukod doon sa burden mo sa mga kapatid mong makatulong ka? Kasi isa 'yun sa hugot mo kung bakit ka nakalimutan mo ang iyong pansarili, nakalimutan mo yung tungkol sa love life. Sino bang taong ayaw ng love life? Oo. O, 'di ba? Tama. Sino bang taong ayaw niyan? Oo, 'di ba? Pero ano po ba yung meron ka bang ibang mga taong nagdagdag pa sa'yo bukod sa iyong pag-meditate ng salita ng Diyos, yung devotion mo? Yan lang po ang sabi ko, Pastor, yung ang kapatid ko na yung motivation ko to push Mm. despite of yung family ko lang po. Kasi yung side ng nanay ko, hindi pa po Christian. Ang side ng tatay ko, nominal Christian. So, and what pushed me na to serve God, yun yung burden ko na I have to serve God. Hindi lang mag-orient ng mga tao. Nung I started work. Para sa akin, sabi ko, why waste my life with this people? When I started working, sabi ko sa buhay ko, nag-train ako ng mga tao. Medyo malaki ang company ko. But I don't see in a sense na why do I have to work this hard? Diba? When there are a lot of people crying and wanted to know, wanted to hear about God. So Amen. that's why I resigned from my job. Bakit mo na sabi na may journey with Jesus? Oh, I love that question, Pastor. Kasi, kung wala ang Panginoon, sabi ko nga, before, life was very hard. And even when I was already in Bible school, serving God was very hard. Because I work for God. Diba? And later on, as I keep on spending time with God, na-realize ko po na life should not be that hard if you are going to work with God. Yes. Working for God and working with God is two different things. Yeah. And so, yun ang mahirap. And so, when I worked here, and later I came to realize that my journey, I'm not journeying for God, I'm journeying with Jesus. That's why I don't do that part anymore. Kasi kasama ko Panginoon tumutulong sa akin. At times, there are difficult times na, this is very difficult, but Lord, alam ko dito ka eh. Diba? Sabi ko, dito ka eh. And isang verse na pinakahawakan ko lagi, Psalm 24. The earth is the Lord's and the fullness thereof. Yes. Amen. Bakit ako maghihirap, maghanap buhay, maghanap ng pera? Sabi ko, I have to work hard. And I have to be absent doon sa church and just to earn money. What gagawin yun? And everything is owned by my Father. I can leave my work. I can set aside my work and spend more time with God. It's the Lord's fullness thereof. That's why I said, journeying with Jesus, journeying with God, and makes your life more better. Diba? Makes your life lighter. Kasi nga, you're not working for Him. You are working with me. Yeah. Amen. Amen. So, alam mo, Brother Samuel, Yes. interesting to. Masasabi mo dyan, di ba? Ang gusto ko lang idagdag mga kaabangers, magkaiba talaga yung working with God and working for God. Yung gagawa ka for God, pag gumawa ka for God, you are using your own strength. Pag gumawa ka,
Anything na ginagawa mo with God is you are using what the Lord can do with you. Can the Lord to you. What the Lord can do to you. Now, tingnan nyo to Isa ito sa sinasabing working with God. Ito yung work with God dito kay Joshua. Kasi, di ba, sa Deuteronomy chapter 1, di ba, verse 6 to 7, you stay long enough doon. Kaya ang Diyos hindi masaya doon. You stay long enough. Kayo, nagmumukmo kayo, you stay long enough. Matagal-tagal na rin kayo nakatigil. So, ang Diyos, ay niyang matenga ang buhay mo. Gaya ni Ate Joy. Ay niyang matenga ang buhay niyo. Journey must go on. Journey must continue. So now ngayon, makikita nyo na sabi ng Diyos, nagbigay ang Diyos ng instruction sa Deuteronomy chapter 2. Verse 24 to 25, sabi niya, Arise, take your journey. O kanina, sabi doon na you stay long enough. Matagal-tagal na kayo nakatenga. So ang Diyos ay ayaw talaga niyan na nakatenga ka. Ang buhay ni Ate Joy, ayaw nakatenga. Ayaw ng Diyos na nakatenga. At siya man din, hindi rin magiging masaya. Di ba? Kaya nga, arise and take your journey and cross over to the river Arnon. Look, I have given into your hand. Ito yung isa sa journey. Into your hand, Sihon the Amorites, king of Heshbon and his land. Sabi niya dito, begin to possess it and engage him in battle. Kaya simulan na ninyo ang pagsakop sa lupain na yan. Kung hindi ka naglakbay. Kaya yung salitang arise, ang meaning ng arise means to develop. Ang salitang arise means to cultivate. Ang meaning ng salitang arise means to establish. Yan ang meaning niyan. Kaya nga ito ang isa sa pinakamagandang nakita ni Ate Joy. Yung journey na yan. Kaya nga sabi nga ng James 2:22 sa NLT, New Living Translation, you see, his faith and his action work together. His faith and his action work together. His action made his faith complete. Sa sa NASB, you see that faith was working with his works, and as a result of the works, faith was perfected. Amen. Result of the works, faith was perfected. Kaya ito yung nangyari kay Ate Joy. Mapapansin mo, kahit sabihin mo pang maraming hirap dyan, hindi yun alintana sa taong may pangarap. Tama. Ang hirap ay wala at baliwala kapag tao ay may pangarap. Wow. Sulat nyo nga mga kaabangers yan sa inyong mga ang hirap ay di alintana sa taong may pangarap. Yun. Pati Pastor Dong, kitang-kita sa kanya mula umpisa. Mula umpisa, ang dami ng pinaghirapan. Dami ng Ang dami na pati natin hinuhugot. Wala ka mahugot. Talagang concentrate. Nakapokus eh. O, diba? Para bang yung kabayo, yung meron ganon. Oo, nakabukado. Oo. Nakabukado siya sa kanyang purpose. Straight lang. Working with God. Saan ka pa niyan? Working with God. Tama ang salita ng Diyos sa James 2:22. You see that faith was working with His works. And as a result of the works, faith was perfected. Amen. Imagine mo yan. Hallelujah. Talagang napansin ko dito yung paggalaw ng Panginoon sa buhay niya. Kasi simula maliit ang pinag-uusapan, mula nag-umpisa tayo, ang pag-uusapan natin, Panginoon agad. Hindi yung kalokohan. Oo. Wala Sa kanya talagang linis. Oo. So ito yung naano ko noon sa na kay Joseph nung tinempt siya ni Potiphar. Sabi niya, no. Hindi ko magagawa. May takot ako sa Diyos. Ayun. Yun Oo. Kaya siya na protektahan ng Panginoon. sige nga ate, kausapin mo nga ang ating mga viewers, mga kaabangers. Bakit ganyan kalalim ang hugot mo sa buhay? At yung preferences mo ay nanggagaling sa instruction kay Lord.
Ah, mga kapatid, mga kapwa na ng kapatayan. Ah, isang malaking pagpapala po. Makilala mo ang Panginoon sa buhay mo. I think, yun nga, tulad ng sinabi nila ni Pastor, no? Yeah, I came to know that, although not really when I was young, but I already had that fear in God. No? Siguro, kung, kung wala ang Panginoon, kung wala ang Panginoon, ah, hindi, hindi mo maintindihan. Hindi mo maintindihan ang buhay. But it's because God has been preparing your life when you were still young at hanggang sa na-form yung belief mo, na-form yung pagkakilala mo sa Panginoon. At pinakahawakan mo yung mga salita ng Panginoon. So, hindi mo siya lintana kung ano yung nangyayari sa buhay mo before. But you will reflect it as a blessing. Sa akin naman, nagiging blessing siya. Mm. Those things na pinagdaanan, they were a blessing to me. And I Amen. learned so much from those experiences. And isang bagay lang is, you have to claim. Anong sinasabi ng Panginoon sa'yo? Anong mga promises ng Panginoon sa'yo? Mm. Hawakan mo siya. Kung isang bagay talaga na nag-build sa buhay ko is yung pag-memorize ng Bible verse. Kasi darating at darating talaga sa buhay natin, no? Na may mga pagsubok na napakabigat. Kung wala kang verse na na-memorize, wala kang panghahawakan, bibitaw ka talaga. Mm. But it's because of those verses na spend mo sa time na kayo lang ng Panginoon, panghahawakan mo yun, i-play mo yun. At Amen. yun ang magbibigay sa'yo ng strength to go on. Yes. Amen. To continue, yeah. Mm. Pag malagpasan mo yung mga pagsubok, and you will appreciate God. You will appreciate God. And mas maging malalim pa yung pagkakilala mo sa Panginoon. Yes. Praise God. Grabing hugot yan. Oo. Bihira lang yung mga ganun. O no? Bihira lang mga kaabangers ang may mga ganun, may mga personal encounter, mga unique na encounter na kahit pang sarili nakalimutan, pati love life nakalimutan. At isa pa, Pastor Dong. Kasi isa lang ang love niya, si Lord. Oo nga. Isa pa, yung kanyang pinuntahan na Vietnam, hindi talaga fully open for a Christian. Oo, for religion. Now, Oo. ngayon, tingnan natin. Ikaw kasi, Ate Joy, ano ang pinakamatinding pagsubok na bukod doon sa pamilya? Labas sa pamilyang pagsubok. Sa personal mo, kasi alam ko mayroon kang dahilan bakit ganyan kalawak, kalalim, kataas ang iyong pinaguhugutan. Meron ka bang maalalang pagsubok na di mo wala labas sa pamilya mo? Sa personal mo na lang, doon sa personal mo. Wala naman, Pastor eh. Wala. Lang is, Pamilya. may desire lang talaga is sa family ko. Yun. Yung mga Umiikot kapatid ang buhay niya sa pamilya niya, no? Kasi naghihirap siya eh. Hirap, Naghirap. nagtiis, O nga naman, wala nga naman kakomplikado yun. Kung alam mo, yung driven ka, yung consistency mo na pamilya, o nga naman, ano ba problema dun? Serving God, family, serving God, family. Oo, Ate Joy, kausapin mo nga yung mga kaabangers tungkol sa salitang pangarap, yung salitang ganyan sa status mo ngayon na nag-iisa. Paano mangarap din yung walang kagaya mo, yung mga katulad mo? Sige, kausapin mo yung mga single na katulad mo na, okay? Siguro sa mga singles, no, na mga nakikinig dyan,
may ano kasi, di ba, sa Ecclesiastes chapter 3, there's a time for everything. Ah, ah, ah. Uh, kung talagang pagkaloob ng Panginoon, no, na magkaroon tayo ng partner, darating at darating naman yan. Diba? Mhm. So, I think para sa akin naman, is we have to wait. Diba? Ang principle ko kasi is, bahala ko basta concept. Aha. Kumbaga, kung sa atin, sa singles naman, I think, sabi nga si Paul, mas maganda yung mga singles kasi hindi divided yung attention nila sa pagsiserve sa Panginoon. Aha. Kung may family ka, mas makakapit yung attention mo para sa Panginoon kasi mas priority mo yung family. At sa pamilya, yeah. 1 Corinthians 7 yan. Oh. Masaset aside mo na yung pagsiserve sa Panginoon kasi mayroon namin yung family. Pero kung Opo. mas enjoyable eh. Mas enjoyable ang buhay. Wala Amen. isang bagay pa. Wala akong nag-ano sa'yo eh. Wala akong nag-stop sa'yo. Uy, huwag kang pumunta doon. Uy, bawal yan gawin. Kasi wala ka na commitment sa isa. Di ba? So, kayo. Kasi po, Ate Joy, ito po sabi ni Sis Jonalyn. Kasi po, addict daw po kayo. Addict po kayo kay Kristo. Ayan na, sumagot na yung si Ate Maria Luisa. I agree with that. Kasi nag-iisa din to. Tapos yan, di ba? At saka pagka single ka kasi, you can decide for your own. Di ba? Walang umawa. Oo nga. Mm. Oo. At sinabi naman ng 1 Corinthians 7, pag hindi kayo nakatiis at yung pagiging single nyo ay magiging daan din ng kasalanan, mas mabuti pang mag-asawa. Oo. O di ba? Kaysa single ka, may ginagawa ka naman sa likod ng buhay mo. Playing around. Oo, playing around. Wag na lang, di ba? Kaya mag-asawa ka na lang para makaiwas ka sa pagkakasala. Pero magtiis ka na lagi kang merong talagang pagpapasakupan at merong kang pagpapaalaman. Ang sabi niya kanina, walang pipigil sa iyo. Pipigil. Wala talaga, yun ang masaya sa kanya. Alright, mga single ha. Alalahanin niyo yung sinabi ni Ate Joy. Hallelujah. Ikaw naman, Kuya Samuel. Paano mo sabi yung ganyan? Sige nga. Yang ano kasi, since umpisa pa lang na ating pag-uusap kay Ate Joy, talagang na ang Panginoong Hesus, importante talaga sa kanya. Kahit ang kanyang ama at ina ay magkaiba ng pananampalataya, hindi siya naapektuhan eh. Oo. Ang talagang nasa ano niya, ang nagbigay ng kaalaman niya about Christ, yung tatay pa niya. Kahit na yun ang nagbigay ng paghihirap o ng kadahilanan na sila ay magkaroon ng hard time sa buhay. Kasi sabi niya kanina sa kanyang sulat, dati siyang princess. Tapos nagkaroon ng mismanagement. Kaya naghirap. Ngayon, ang tatay pa niya ang nagdala doon sa pananampalataya about the Lord na makilala. Amen. Kaya mga kaabangers, huwag nyo laging i-underestimate kahit sabi mo irresponsible ang tatay nyo. Huwag naman. Kasi sa inabi naman ng Bible, igalang, sundin nyo ang inyong mga magulang in the Lord, for this is right. Di ba? Igalang inyong mga magulang. Hindi sinabi nung igalang inyong mga magulang kung sila'y mabait. Hindi sinabi doon. Kundi igalang, ibigay yung respeto para rin sa kanila. Kasi ito yung unang utos na may kalakip na pangako. Amen. Giginhawa ka at lalawig ang buhay mo dito sa lupa. So, Ate Joy, meron kaming surprise sa iyo, no? May babati sa iyo. Amen. Oo, sige, Gabi. Sino kaya yan? Sino Ate kaya? Joy. Gabi, i-play mo na, anak. Hello, magandang araw po sa inyo. Si Joy po, Joy Rodio. Naku,
mahal ko po yon. Isang kapatid na nandyan palagi. Sabi nga, a friend loves at all times. At damang-dama po namin yun kay Joy. Talagang maasahan po yan. Lalo na sa time ng kailangan mo ng panalangin, kailangan mo ng encouragement, kailangan ng tulong, at nandyan po siya. Kaya po, talagang we're proud po na naging kasama, kamanggagawa, kapatid, at kapamilya si Ate Joy. Siya po ay masipag, talagang matyaga, at talagang maaasahan sa lahat ng anumang gawain. Napaka-versatile po. Napakaraming talents. Ganun. At talaga pong we're so happy na makilala po si Ate Joy. As a worker, talagang she gives her best. Kaya Ate Joy, keep on, press on. Saludo kami sa'yo. We love you. Keep on serving Jesus, and your labor in the Lord is not in vain. Hello po, good afternoon, daily life sharing at mga kaabangers. Good afternoon po, Pastor Dong and Pastor May. Yes, ang ating guest, Ate Joy, hello. Si Ate Joy, kasama ko siya sa Vietnam. And kasama ko siya sa church actually. We have the same church nung nasa Vietnam po kami. And si Ate Joy, lagi siyang nakakasama ko sa mission. Minsan sa Nha Trang. I don't know kung nagkasama kami sa Cambodia. Pero sa Central Vietnam and sa mga orphanage, nakakasama ko rin si Ate Joy. Isa siya sa mga masisipag na teacher missionary sa Vietnam. So, nakaka-bless ang buhay ni Ate Joy pagdating sa buhay paglilingkod. Makikitaan mo siya na talagang di ba? Stay single. Nanatili siyang single at ang kapartner niya sa buhay ay si Jesus talaga. Yan. So, Ate Joy ay masipag sa paglilingkod kahit na yan, katulad ngayon na na-invite natin siya sa daily life sharing. Talagang pagpara kay Jesus, siya ay mai-invite mo. Yan, tatayo siya para sa idambana at itaas ang kadakilaan ng ating Panginoon. Alam ko may work siya, pero in-spare niya tong time na to para sa daily life sharing, para ibahagi ang kanyang journey sa kanyang pagpapatuloy bilang lingkod ng Panginoon. Kaya Ate Joy, maraming salamat sa mga binahagi mo. Kami po ay na-blessed at alam ko na maraming na-encourage na mga kabataan or na mga single na bagamat hindi hadlang ang pagiging single, 'di ba, sa paglilingkod sa Panginoon, kundi ito ay hindi naman pang married lang ang paglilingkod, kundi nakita namin, Ate Joy, yung katapatan mo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Nawa ay patuloy ka pang palakasin ng Panginoon, pagpalain, bigyan ng marami pang favor, at maging silbing asin at ilaw pa sa mga hindi nakakakilala sa Panginoon, higit lalo na sa mga locals, sa mga Vietnamese. Ate Joy, keep serving the Lord, and the Lord will continue to bless you. Thank you, Ate Joy, for your life. You're a blessing to many. God bless you. Amen. Amen. At talaga naman, tingnan mo, Ate Joy, ang daming na-bless sobra sa buhay nyo. No? At grabe, Kuya Samuel. Yes. Kasi ang encounter kay Lord, yan ang nagpapapihit, nagbabago, bumabago ng direksyon sa buhay. Kaya ang motivation nga, mga kaabangers, yung salitang motivation sa buhay, may 4 yan na palaman. Ang una, encouragement. Sunod ay inspiration. Yan. Sunod ay discipline. And sunod ay direction. Yun. Yan yung motivation.
Yan yung lalim ng kahulugan ng motivation na meron ka. Kaya itong si Ate Joy ay na-inspired siya. I believe na maraming nag-inspired sa kanya at higit sa lahat si Lord ang nag-inspired sa kanya. Na-encourage siya kasi syempre instead na dismaya sa nangyayari doon sa pamilya, hindi dismaya ang dumating sa kanya. Naging courageous siya. Kaya encouragement. Amen. Naging matapang siya. Sunod ay discipline. Natuto siyang magdisiplina sa kanyang emosyon. Oo, yung emosyon niya, imagine mo yan, nakalimutan mo ba naman yung mga bubuntot-buntot siya? Maganda si Ate Joy. Oo. Oo, nakalimutan niya yung mga ano. O, di ba? O, di ba? Kaya, sunod ay, nakalimutan niya yung ano, yung kanyang pansarili. Kaya meron tinatawag na discipline. Discipline din kasi yan eh. Yung disiplinahin ng emosyon mo, kahit sabihin mong, di ko alam kung may crush siya noon, sabi niya nga eh, wala. Tinanggihan niya daw lahat. O yon, di ba? O di, sunod ay, yung mga gusto niya sa buhay, yung sarili niya ay dinisiplina niya. Kasi nakapokus siya doon sa gagawin ni Lord. Pati, Oo. pamilya. Pinakalas yung direction. Okay? Pinakalas ay direction. At kapag meron tayong malalim na ganyan na motivation mga kaabangers, ay talagang sabihin ko sa iyo, mahirap kang pataubin kahit marami kang hirap na dinadanas at na pahintulot na pangyayari. Kasi si Lord ang kalakasan natin. Amen. Sabi ng Exodus 14:14, the battle is the Lord. Amen. Ang laban ni Lord. At sa susunod, sa bukas, sa araw ng bukas, Amen. bukas ay blessed to be a blessing ni Pastor Jerry Pexoy from Baguio City. So, Ate Joy, marami pong salamat sa Marami buhay pong mo. salamat. Pagpalain ka patuloy ng Panginoon at samahan, pangunahan, at talagang gabayan at lalo pang pasaganain ng Diyos sa lahat ng aspeto sa pangalan ni Jesus. Thank you po. Ito po si Pastor Dong Campoy. Ito po si Brother Sam Siruela. At habang si Kristo ang nakaupo sa kanan ng Ama, ay hindi tayo pagkukulangin ng Diyos. Bye-bye mga kaabangers! Salamat po. See you po tomorrow.